Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay gulat na gulat ang ama ng ating bida na si Yeon Oh-jung sa nalaman nito mula sa Left Guardian, dahil sa ang ating bida na si Cheon Woo-won ay naging isa na sa ikalawang cult leader na nakatanggap ng titulong Demon Lord matapos ng kanilang founding Heavenly Demon. Sa isang lugar naman sa malayong parte ng palasyo ay may kung sino ang nagmamadaling tumatakbo patungo sa isang liblib na kuweba. Ang binata ay punong-puno ng mga pagkakapinsala sa buo nitong katawan, ngunit bigla naman itong natisod sa bato sa kanyang dinadaanan, upang magsanhi sa kanyang pagkakabagsak. Matapos ay napasabi na lang siya na labis na niyang nararamdaman ang sakit sa kanyang mga sugat at kapag hindi pa siya magmadaling makalabas sa lugar na ito ay ang kanyang mga sugat ay mas lalala pa dahil sa matinding lamig sa lugar na ito. Kaya naman ay kailangan niyang maibalita ang nangyari dito sa palasyo. Nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa may kung ano sa paligid ang gumagawa ng malakas na ingay upang magbagsakan ang mga matatalim na yelo mula sa kanyang itaas. Kaya naman dahil doon ay napasabi na lang siya na mukhang ang bagay na iyon ay nagawang makatago sa makapal na barrier sa lugar na iyon. Nang bigla naman nitong napansin na unti-unting nawawasak ang sahig sa kanyang malapit, ngunit sa bilis ng pangyayari ay hindi na nito pa nagawang makaalis, kaya naman ay nagawa siyang mapatasak patungo sa pader ng isang malaking nilalang na lumabas mula sa kanyang ilalim. Nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa ang nasa kanyang harapan ngayon ay isang dambuhalang malaking itim na dragon na naglalabas ng mga makapangyarihang kuryente sa kanyang buong katawan, ngunit mas lalo naman siyang natigilan, dahil sa nagumpisa ng kumilos patungo sa kanya ang malaking halimaw. Kaya naman ay wala na siyang iba pa na nagawa kung hindi ang mapasigaw ng malakas. Nang bigla naman siyang nagising habang sumisigaw sa kanyang pagkakatulog, kaya naman matapos ng ilang sandali, ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na muli na naman niyang napanaginipan ang isang iyon. Nang bigla naman na nagsalita ang uncle nito sa kanyang tabi at tinatanong ang binata na kung napanaginipan niya bang ulit ang kanyang panaginip noon, dagdag pa nito na mukhang talagang nakaukit na ang bagay na iyon sa kanyang isipan, ngunit hindi naman na nakapagtataka pa iyon dahil sa siya lamang ang nagawang makaligtas mula sa halimaw na iyon. Sa nangyari ay hindi naman na nakasagot dito ang binata, kaya naman sinabi na lang ng kanyang uncle na matagal-tagal na din mula nang nakarating siya dito ngunit ang Jongyuan ay talagang napakainit kaya naman ay agad na nitong inalis ang kanyang damit panglamig. Matapos ay tinanong naman niya ang binata na kung bakit hindi muna ito matulog dahil sa 3 araw na silang naglalakbay nang walang kahit na anong pagtulog, ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ng binata bagkus ay sinabi nito sa kanyang uncle na hindi niya alam kung kailan ang halimaw na iyon ay magagawang makawala sa kanyang stone barrier. Kaya naman sabi na lang sa kanya ng kanyang uncle na kung ganun ay nalalapit na ang kanilang paghihiwalay, dahil sa magtutungo siya sa Orthodox Muslim Alliance Headquarters. Matapos ay tinanong niya ang binata na kung talaga ba nanais nito na magpatuloy patungo sa Kaifeng, na agad naman niyang sinang-ayunan. Sa narinig na ito ng kanyang uncle ay napasabi na lang siya na kagaya ng kanyang ama ay matigas din ang ulo nito. Matapos ay tinanong niya ang binata na kung sa tingin niya ay talaga ba na makakatulong ang mga iyon sa kanya. Dahil sa tanging ang orthodox mga martial artist lamang ang nagpapahalaga sa pakikipagtulungan sa Jongyuan's Jangho, ngunit sabi naman sa kanya ng binata na sa tingin niya ay mas maganda na ang sumubok kesa sa walang gawin na kahit na ano. Sabi naman sa kanya ng kanyang uncle na hindi niya alam kung tutulungan siya ng mga demonic martial artist, dahil sa hindi pa nito alam kung gaanong kademonyo ang mga taong iyon. Sa isip naman ng binata habang may hinahawakan na kung ano, na hindi niya maaring maipakita ang bagay na ito sa kanyang uncle na nasa kanyang tabi dahil sa hindi niya ito pinagkakatiwalaan, at maaring tulungan siya ng mga taga-demonic cult kung mayroon siya nito, nang bigla naman na may naalala siya patungkol sa isang tao na nagbigay nito sa kanya at sinabihan siya nito na sisiguraduhin niya na ipapakita niya ang bagay na ito sa mga taga-demonic cult. Kaya naman sabi pa niya na kung ang taong iyon ay talagang siya ang may pag-aari ng kanyang dala-dala, ay nakakasiguro siya na makakahingi siya ng tulong mula sa mga ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa Kaifeng naman malapit sa demonic cult branch,
Sa Blue Wind Inn, ay may dalawang manlalakbay ang naglalakad sa syudad at sinasabi ng isa na may inn siyang nakikita sa malapit, kaya naman ay niyaya niya ang kanyang kasama na kung bakit hindi muna sila kumain at mag-inom dito, na mabilis naman niyang sinang-ayunan. Nang bigla naman silang napahinto, dahil sa nakita nila ang damit ng mga taga-demonic cult, at kung gaano kahalimo ang mga ito maging sa kanilang pagkain. Sa nakitang ito naman ng dalawa ay agad silang nakaramdam ng matinding takot. Kaya naman ay agad na napasabi ang isa na mukhang wala na sila pang nakikitang mga bakanteng mga upuan sa paligid at susubukan na lang maghanap sa ibang lugar. Sa isip naman ng may-ari ng inn ay galit na galit itong napapasabi na kung anong sinasabi ng mga iyon na walang mga bakanteng upuan, dahil sa totoo lamang ay walang kalaman-laman ang lugar na ito bukod sa mga miyembro ng demonic cult, dagdag pa niya na hindi pa ba nila nahahalata ang mga nangyayari, at kung bakit hindi na lang sila sa ikalawang palapag kumain. Nang bigla naman na nagsalita si Heobong na kung bakit tila yata ay walang nagtutungo sa inn na ito para kumain. At hindi niya maintindihan kung bakit ang mga tao dito ay parang iniiwasan sila, sabi naman dito ni Wang Hul na aabutin pa ng ilang mga araw bago sila matanggap ng mga tao sa lugar na ito, ngunit mas maganda na ito kumpara noong una silang nagtungo sa lugar na ito. Sinang-ayunan naman ito ni Heobong ngunit sabi niya na sa tingin niya ay matatagalan pa ng sobra bago pa mangyari ang bagay na iyon. Nang bigla naman siyang sinabihan ni Samakhak na masyado itong nag-aambisyon ng kung ano, kaya naman ay tinanong niya ito na kung sa paanong paraan magiging posible na tuluyan nilang mapalitan ang mga pag-uugali ng mga tao kung ang Orthodox faction ay itinaguyod ito sa loob ng ilang daang taon, at sila ay halos isang buwan pa lamang na naririto. Dagdag pa nito na nagpapasalamat sila sa kasikatan ng kanilang Demon Lord dahil sa ilang daang bagong miyembro ang sumali sa kanilang demonic cult, at hindi ba magandang progreso iyon? Kaya naman ay sinabihan na lang niya si Heobong na huwag nang masyadong mag-alala pa patungkol sa bagay na iyon. Ngunit sabi naman dito ni Heobong na kahit na ganun ay mga tao pa din sila ng Jiangho. Kaya naman sinabi sa kaniya ni Samakhak na kahit na ganun ay isang magandang progreso pa din iyon, dahil ibig sabihin lamang nito na maraming tao ang gustong magtrabaho sa ilalim ng kanilang Demon Lord, ang pinaka-batang naging isa sa 5 great martial artists. Sa sinabing ito sa kanya ni Samakhak ay hindi naman niya sinang-ayunan ito, dahil sa pakiramdam niya na ang kanilang Demon Lord ang pinakamahusay sa lahat ng mga martial artists sa pagkakataong ito. Dahil sa kahit na ang Murm Alliance Head ay walang panama sa kanilang Demon Lord, at ang ating bida lamang ang tanging may kakayahan na kalabanin ang tatlong Mystic Realm martial artist ng mag-isa. Nang bigla naman na nagsalita si Wu Sanghua at sinabi na baka ay ito ay dahil sa isang tao na kilalang Monster of the East, na masaya naman na sinang-ayunan naman ni Samakhak at sinabi na siya ay kilala sa bansag na Battle God of the East, na labis naman na ipinagtataka ni Heobong. Ang Battle God of the East na si Akyui, siya ay tinawag na Battle God of the East dahil sa nagawa nitong maabot ang rurok ng martial arts gamit lamang ang kanyang mga kamao, at siya ay ang taong nagawang makakuha ng titulo ng Diyos sa kanyang pangalan bago pa nagawa ni Qian Yuhun. Sa nangyari ay napatawa na lang dito si Heobong at sinabi na ang mga iyon ay pawang mga kwento lamang dahil sa hindi nila magagawang may kumpara ang kanilang Demon Lord sa isang iyon. Ang kanilang Demon Lord ay nagawa ng patunayan ang kanyang martial prowess sa harap ng libo-libong mga tao. Nang bigla naman siyang sinigawan ni Wang Hul dahil sa pagwawalang bisa nito sa sinasabi ng kanyang Wu Sanghua, sa narinig namang ito ni Heobong ay napasabi na lang siya na hindi ba nito sinasabi sa kanila na silang dalawa ay nagde-date na? Kaya naman sinabi ni Heobong na binabawi na niya ang mga nasabi nito. Ngunit napansin niya na ang kanilang inuupuan ay malapit ng masira dahil sa sobrang lapit nilang dalawa sa isa't isa. Sa isip naman ng dalaga ay naiinis ito dahil sa sinabihan na niya ito dati pa na huwag magpapahalata sa kanilang mga kasamahan, at sa nakikita niyang itsura nito ay sa tingin niya na hindi nito alam kung gaano siyang nagagalit sa ginawa niyang iyon. Nang bigla naman silang natigilan sa kanilang ginagawang mga tuksuhan, dahil sa may kung sino ang bigla na lang na tumayo sa kanilang harapan, kaya naman ay agad na nagpadala ng sound telepathy si Wang Hul kay Heobong na kung nakikilala ba nila ang isang ito,
Ngunit sabi naman dito ni Hyobong na base sa paglalakad nito ay nakakasigurado siya na isa itong martial artist, at mukhang ito ay nasa pagitan ng early pick. Matapos natitigan sila nito, ay agad naman na lumuhad siya sa harapan nila, kaya naman sa nangyari ay nagtataka ang grupo ni Hyobong sa kung anong ginagawa ng isang ito. Matapos ay nagsalita naman ang binata at sinabi na sa wakas ay nagkita na sila. Tinanong naman siya ni Hyobong na kung bakit biglaan na lamang siyang lumuluhod sa kanilang harapan, ngunit hindi naman siya sinagot nito bagkos ay nagmamakaawa siya na dalhin siya ng mga ito sa kanilang demonic cult leader na si Qian Yuun. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.